Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Marisa, 32 anyos, at isang call center agent sa Maynila. Ang buhay ko ay simple lang, trabaho, bahay, at minsan ay tambay sa kapitbahay naming si Aling Nena. Si Aling Nena, 60 anyos, ay isa sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Parang nanay ko na rin siya, lalo na't malayo ang pamilya ko sa probinsya ng Batangas. Isang gabi, habang nagkakape kami sa veranda niya, napansin kong namumutla siya at parang may malalim na iniisip. Madalas kasi siyang ngiti ng ngiti, pero noon, parang may bumabagabag sa kanya. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikan na punong-puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Aling Nena, ayos lang po ba kayo? Parang ang lalim ng iniisip ninyo. Marisa, may ikukwento ako sa iyo, pero huwag mong sasabihin kahit kanino. Ano po yun, Aling Nena? Alam niyo naman po, sa akin ligtas ang sikreto niyo. Napanaginipan ko ang nanay ko kagabi. Oh, matagal na rin po ninyo siyang hindi nakita sa panaginip, hindi po ba? Pero iba ito, Marisa. Hindi lang simpleng panaginip. Nagpakita siya sa akin, malinaw na malinaw, at may sinabi siyang lihim. Lihim po? Anong lihim? Tungkol sa pamilya namin. Tungkol sa akin. Ang mga mata ni Aling Nena ay parang nababalot ng takot at pagkabahala. Ang bawat salita ay may dalang bigat na hindi maipaliwanag. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Nagulat ako sa sinabi ni Aling Nena. Kahit gabi na noon at may kalayuan pa sa akin ang bahay niya, nanatili ako para pakinggan ang kwento niya. Bumuntong hininga siya bago magpatuloy. Sinabi niya sa akin, Marisa, na ang totoo kong ina ay hindi ang babaeng nagpalaki sa akin. Adopted ako, Marisa. At ang totoo kong ina siya ang aswang na pinag-uusapan sa bayan namin noon. Ang aswang na kinatatakutan ng lahat sa Capiz. Sinabi niya sa akin na ang totoo kong ina ay isang aswang, Marisa. At ang sumpa na iyon nasa dugo ko rin. Kaya dapat akong mag-ingat. Aling Nena, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Baka panaginip lang po iyan. Hindi, Marisa. Ang tingin niya sa akin, ang boses niya totoo. Sinabi niya sa akin na ang aking biological na ina ay nanggaling sa isang linya ng mga aswang sa Capiz. At ako ang susunod. Pero paano po iyon? Buong buhay po kayo ay isang mabuting tao. Alam ko, Marisa. Pero ang panaginip na iyon parang isang babala. Mayroon akong marka sa likod ng tainga ko na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ngayon, sinabi ng nanay ko sa panaginip na iyon daw ang marka ng aking totoong ina. Marka po? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging pareho si Aling Nena. Nagsimula siyang maging balisa at madalas siyang nakikita kong tumitingin sa kanyang likod. Minsan, nakikita ko siyang nagtatago ng mga sariwang karne sa kanyang kusina kahit na hindi naman siya mahilig magluto ng karne. Unti-unti, napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, parang may kakaibang kinang na sumisikat tuwing gabi. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko si Aling Nena sa labas ng bahay niya, nakatingala sa buwan. Ang mga mata niya ay pula, at ang kanyang ngiti hindi na iyon ang ngiti ng mabait na Aling Nena na kilala ko. Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Ang kwento ni Aling Nena ay nag-iwan ng maraming katanungan. Totoo nga ba ang sinabi ng kanyang ina sa panaginip? O baka gawa-gawa lang ng isip niya dahil sa matinding stress? Ang sumpa ba ng aswang ay totoo? Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments.
Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.